Ama, hindi ito maaari. Pinatay na si Young Master. Mabuti pa kung mamatay na siya sa labas. Bakit, wala na naman ba siyang perang panggasto sa kung saan-saan? Ngayon, talagang ang napaslang na siya. Hayaan mo siyang gumapang pabalik. Palagi na lang ganito ang drama niya. Bakit ako nagkaroon ng anak na walang kwenta? Ian, mahusay siyang magkunwari ah. Nasaan ang kanyang hininga? Patay na yata talaga ako. Si Han Zixiao ang humampas sa kanya. Ang kanang Han, lagot kayo sa akin. Papatayin ko siya. Ay! Diyos ko, ang sakit ng ulo ko. Hindi ba ako nakikipaglaban sa ibang bansa? Nasaan ako? Ako. Na-transmigrate ako sa loob ng katawan na kakatapos lang patayin. Sino iyan? Hindi maaari. Hindi ba kakatapos lang niyang mapatay? Tuluyan ka nang namatay. Tumigil na ang iyong tibok ng puso. Wasak na ang iyong mga meridian. Walang laman ang iyong dantyan. At ang iyong kaluluwa ay malapit na ring maglaho. Pero binabati kita. Ano namang kababati-bati rito? Binabati kita dahil matagumpay ang iyong transmigrasyon. Ang iyong mga meridian ay pansamantala ko lang na pinagdikit. Sa loob ng 7 araw, kung hindi ka makakahanap ng prutas na panggising ng espiritu, muling mawawasak ang iyong puso. Ano ang mangyayari kung muli itong mawasak? Mamatay ka at mamamatay rin ako. Kaya simula ngayon, isa na lang ang tinatahak nating kapalaran. At isa ring hungkag na kapalaran. 7 araw, hindi ba? Sapat na yan. Sapat na para alamin ko kung sino ang pumatay sa katawang ito. At para ipaalam sa kanila na ang taong pinatay nila ay bumalik na. Hindi siguro ito panaginip. Hindi ganito kasakit sa panaginip. Totoong na-transmigrate ako. At heto pa, may pahabol na ganitong gulo. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong malilipol ka. Hoy matanda, sino ka ba? Bakit mo ako sinasaktan? Ako ang iyong ama. Diyos ko, gising na si Young Master. Hay, hindi pa rin nagsisink in ang katotohanan ito. Bakit may biglang matandang dumating para saktan ako? Ang mga meridian ay napagdugtong na. Kahit paano, napagdugtong na. Ngunit bakas pa rin ang mga lamat. Hindi ito pagsasanay. Ito ay pagwasak sa pundasyon ng isang tao. Ihatid ang Young Master sa kanyang silid upang makapagpahinga. Gising ka na pala. Tandaan mo, hindi pa matatag ang iyong mga meridian. Sa loob ng 7 araw, kailangan mong mahanap ang prutas na panggising ng espiritu. Dahil kung hindi, muling mawawasak ang iyong puso. At mawawalan na ako ng lakas para iligtas ka pa muli. Sa pagkakataong ito, wala na akong lakas para iligtas ka. 7 araw. Hindi ko pa nga lubos na nauunawaan ang mga patakaran sa mundong ito. Kaya may pagkain ka bang maibibigay? Nagugutom na talaga ako. Sa tingin mo ba ay makakalabas ka pa ng buhay? Han Zixiao. Hindi mahalaga kung ano ang nalaman ng taong iyon noon. Ako mismo ang magbabayad ng utang na ito. Dapat ay narito ang aking dantyan. Wala man lang kahit ano. Kahit isang patak ng espiritual na enerhiya ay wala. Huwag mong galawin yan. Yan na lang ang natitirang stock ko. Kapag naubos mo yan, paano na ako? Kailan mo pa nakuha ang gamot na yan? Sa kusina. Mahusay pala magluto ang kusinero ninyo. Ano ang pangalan mo? Engan. Ako ang espiritong tagapamahala ng imbakan ng mga kayamanang espiritual. Enan, marahil. Marahil. Hindi ko na gaanong maalala. May ilang bagay sa aking isipan. Nakikita ko ang mga anino. Pero hindi ko sila mahuli. Nang mapisa ang espiritual na itlog. Sakto namang naroon ka sa tabi. Automatikong nakumpleto ang ugnayan ng mga kaluluwa. Kung mamatay ka, mamamatay rin ako. Kung mabubuhay ka, mabubuhay rin ako. Hindi ka ba natatakot? Ano ang dapat kong katakutan, hindi ka mukhang madaling mamatay? May problema sa iyong espiritual na ugat. Isa itong hungkag na espiritual na ugat. Ipaliwanag mo ng maayos. Ang espiritual na ugat ng karaniwang tao ay buo ang laman. Kapag pumasok ang espiritual na kapangyarihan, naiipon ito. Ang sayo ay hungkag. Kapag pumasok ang espiritual na kapangyarihan, agad itong kumakalat at walang naiiwan. Pinagdikit ko ang iyong mga daluyan ng enerhiya. Pero kung walang espiritual na kapangyarihang magpapatibay rito, muli itong bibitaw ng kusa.
Gaano katagal? 7 araw. Pagkalipas ng 7 araw, muling guguho ang daluyang pang-enerhiya ng iyong puso. Paano naman ang bungang nagigising ng espiritu? Maaaring baguhin ng bungang nagigising ng espiritu ang pagtanggi ng panloob na dingding ng iyong espiritual na ugat. Kainin mo ito. Ang hungkag na espiritual na ugat ay magiging isang kristal na katugma. Sa gayon, mananatili ang espiritual na kapangyarihan. Kapag napaglaanan ng espiritual na kapangyarihan ang mga daluyan ng enerhiya, unti-unti silang gagaling. 7 araw. Ang dating may-ari ng katawang ito ay hindi lamang isang hamak na inutil. Hahaha. Siya ay pinagtaksilan. Palihim siyang pumasok sa tahanan ng mga Han at ninakaw ang talaan. Nang matuklasan ito ni Han Zixiao, pinatahimik niya siya magpakailanman. At ang lahat ng iyon ay imbento lamang para ipaghiganti ang binibining Su. Pawang kasinungalingan lamang. Hoy, ano ang iniisip mo? Alam mo ba ang lungsod ng Kanglan? Hindi ko alam. Ang pamilyang Han? Hindi ko alam. Kumusta naman ang minahan ng espiritual na bato? Hindi ko alam. Aba. Namatay at muling nabuhay ang batang Panginoon. Baka matigas lang talaga ang kanyang kapalaran at nakaligtas matapos mamatay ang mga bantay niya. Wasak na ang lahat ng kanyang daluyan ng enerhiya. Kahit mabuhay pa siya, isa pa rin siyang inutil. Sa sangay na ito ng pangunahing angkan ng Lu. Sa kanyang henerasyon, tuluyan nang naputol ang kanilang angkan. Isare, hinaan mo ang boses mo. Ano naman kung marinig niya, ano ang magagawa niya? Magsusumbong ba siya sa ama niya? Lene. Sino ba sila? Gusto mo bang kagatin ko sila? Matutulis ang mga ngipin ko. Mga pinsan sila mula sa kabilang sangay ng angkan. Sanay silang apihin ang dating may-ari ng katawan na ito. Naghagis lang sila ng bato sa nahulog na balon. Batang Panginoon, ipinadala ito ng pinuno ng angkan. Tungkol ito sa pagsubok ng angkan. Ang bungang nagigising ng espiritu ay isang pambihirang kayamanang nagpapahaba ng buhay. Batang Panginoon ang inyong katawan. Sa pagsubok ng angkan, hindi nagtimpi ang mga batang iyon. Ang ibig sabihin ng pinuno ng angkan ay kung kayo ay, ako na ang pupunta. Sabihin mo sa pinuno ng angkan na sasali ako. 3 araw. 3 araw na lamang sa loob ng palugit na 7 araw. Isang pagkakataon na lamang ito. Seryoso ka ba? Seryoso ako. Hindi ka man lang makapaglabas ng espiritual na kapangyarihan. Paano ka lalaban, gagamitin mo ba ang ulo mo? Kung hindi mo ako kayang talunin, gagawa ka na lang ng paraan para matalo ako. Hindi siya mukhang isang taong itinulak na sa bingit ng kamatayan. Para siyang mga ngaso na napadpad sa isang di kilalang gubat. Wala man lang akong maaninag. Nagsimula na siyang maglatag ng mga patibong. Sige, hindi rin naman ako pwedeng nakatunganga lang. Hindi mabuksan ang imbakan ng kayamanan. Pero may isang emergency na palapag. Kahit walang mga tipak ng bituin na pinagmumulan ng enerhiya, maaari pa rin makakuha ng ilang mabababang antas na kagamitan. Pero ito na ang lahat. Kaunti lang ang laman ng emergency na palapag. Naubos na. Ipadaloy ang lakas mula baywang sa balikat at mga bisig. Ibaba ang bigat sa hulihan ng sibat. Pasabugin ang talim ng sibat. Idikit ang anting-anting na yanzen sa sandata. Maaari itong buhayin ng isang beses. Isang beses lang. Kapag pinakawalan, kaya nitong durugin ang isang buong pader na bato. Kaya ba? Hindi ko pa rin naman nasusubukan. Dahan-dahan lang. Noong binawi mo ang sibat, napalabas ang dulo. Sa talaan, nakadikit ito sa gilid habang binabawi. Lumampas ka ng kalahating pulgada. Ahem. Tabingi pa rin. Hindi pantay ang pagtapak ng kanang paa. Ang galaw na ito, lanan. Pwede na kahit pilit. Ika-47 ulit. Maghinay-hinay ka naman. Hindi na kinakaya ng mga daluyan ng enerhiya mo. Tama na para sa araw na ito. Ituloy natin bukas. Ano na? Ang amoy na ito,
Anong amoy iyon? Noong iniligtas kita. Sa mga punit sa daluyan ng enerhiya mo, may nakadikit na isang patong ng kung ano. Hindi ito basta pinsalang dulot ng panlabas na puwersa. May nagpainom sa iyo ng gamot. Una nitong pinalambot ang mga pader ng iyong mga daluyan ng enerhiya. Saka ka nito sinaktan hanggang sa mabasag ang mga ito. Ang amoy na yon, galing sa bodega ng gamot ng inyong pamilya. Ang ipinagbabawal na gamot ng pamilyang Han ay nasa bodega ng gamot ng pamilyang Lu. Hindi lang basta pagkapanalo sa pagsubok ng angkan ang pakay sa loob ng 3 araw. Bumigay ang baywang mo. 3 bahagi. 3 bahagi lang sa pinakamarami. Sa pambabasag ng bundok, kailangan ng buong lakas at kaunting dagdag na daloy. Hindi man lang niya nahipo ang pasimano. Oho! Basura ka na nga, nakapulot ka lang ng patpat na panggatong, gusto mo pang sumabak. Hahaha. Mula hintuturo hanggang sa labas ng ikalawang buko ng palasingsingan. May mga guhit na kulay bughaw itim. Umaabot ang mga ito sa palad, kasabay ng mga buto ng daliri. Hindi ito pasa. Masyadong regular ang mga guhit. Hindi ka ba nakakaintindi ng sinasabi sa'yo? Nagpatala ka rin pala sa pagsubok ng angkan makalawa. Sa mga daluyan ng enerhiya mong parang bulok na salaan. Isang suntok lang doon at mababasag ka na naman. Kapag nangyari yon, saan mo itatago ang mukha ng ama mo? Kapag nag-aalala, nawawala ang tamang pag-isip. Talagang nagpunta pa rito ang pinsan mula sa Chengfeng Hall. Natatakot ka bang umakyat at maging kalaban ko? Sige, kung may tapang ka, huwag kang umatras o magpaubaya sa makalawa. May bakas ng shimaisan sa katawan niya. Hindi mataas ang konsentrasyon. Iyong uri na iniinom ng kaunti pero matagal na panahon. Sa maikling panahon, pwede nitong piliting pataasin ang daloy ng enerhiya sa mga daluyan. At pahabain ng kaunti ang lakas ng pagsabog. 3 taon. Pinakamatagal na ang 3 taon. Mula sa loob, unti-unting dudurugin ang mga pader ng iyong mga daluyan ng enerhiya. Sa huli, ang kahinatnan mo ay magiging katulad ng kalagayan mo ngayon. Mababasag. 2 taon pa lang ang nakalilipas, nasa kalagitnaan pa lamang siya ng yugto ng pagpapanday ng katawan. Hinabol ko siya at halos hindi na siya makatakbo ng maayos. Sa loob ng 2 taon, bigla siyang sumulong hanggang tugatog. Sabi ng buong angkan, nagising ang kanyang likas na talento. Hindi talento ang dahilan. Gamot iyon. Gamot ng pamilyang Han. Alam ba niya kung ano talaga ang kinakain niya? Mahirap sabihin. Maaaring naloko siya. O kaya, alam niya. Pero pustahan, malalampasan niya ang antas ng espiritual na paggalaw sa loob ng 3 taon. May kabaligtarang epekto ng pagsupil. Ano man ang dahilan. Naipasok na ng pamilyang Han ang kamay nila sa pamilya Lu. Halika. Nakasaad sa bagong etiketa na Gulyuan-san. Pero ang amoy sa loob ng bote ay Shimai-san. Sa pinakailalim ng tindahan ng gamot. Iyong hanay nakatabi ng dingding. 3 bote ang pinalitan ng etiketa. Nakasaad sa bagong etiketa na Gulyuan-san. Pero Shimai-san ang laman ng mga bote. Sadyang pinamukhang luma ang pagkakagawa ng pamilyang Han. Ginaya nila ang estilo ng pamilya Lu. Pero hindi nila mabago ang nakasanayan nilang diin sa huling hagod. May ebidensya na tayo. Pero hindi pa ito ang tamang oras para gamitin. Kapag maaga tayong kumilos, mabibigla lamang ang kalaban. Bukas na ang pustahan. Pustahan na hindi siya tatagal ng 1 round. Isa laban sa 2 bahagi. Tinatawag ba nilang kabayaran yan? Libreng pera na yan. Hahaha. Umabot na sa 70%. 70% na. Isang hampas lang. Isa lang. Sa ikalawa, hindi nakakayanin ng katawan niya. Nakasanayan ni Lu Yuanxi na laging nasa unahan ang kanang paa. Sa unang galaw, laging pahilis pakaliwa ang unang espada. Kapag umaatras, nasa likuran ang sentro ng bigat niya. May dati siyang pinsala sa kanang tuhod. Kapag napipilitan, kalahating kumpas ang bagal niya. Buong araw mo silang inoobserbahan. Lahat ng 16 na tao. Mataas ang lipad ko kaya nakikita ko ang lahat. Hindi nila ako mapapansin kailanman. Bakit mo ako hinahawakan? Hindi ako pusa. Ang galing mong mangalap ng impormasyon. Sa makabagong panahon, pwede kang maging espiya.
Ano ang ibig sabihin ng espiya? Mas mahusay kang sumilip sa ginagawa ng iba kaysa sa akin. Bukas ang pagsusulit ng angkan. Kung may bait ka, kusang sumuko ka na. Iyan ang utos ng batang Panginoong Han. Basta manatili ka sa iyong lugar. Maaari nating ituring na hindi nangyari ang usapin tungkol sa iyong mga meridyan. Ang mga tauhan ng pamilyang Han. Paano nila nalaman na sasali ka sa pagsusulit ng angkan? Binabantayan ako ng pamilyang Han. May mga mata sila sa loob ng pamilya Lu. Kaya nalaman nila agad ang pagpaparehistro ko. Naghahatid sila ng liham sa kalagitnaan ng gabi. Sa direksyon ng silangang bulwagan. Pamilyar na sa akin ang daan. Ano ang gagawin mo? Susuko. Minsan na akong namatay, Ama. Ipaharap siya ng pinuno ng pamilya. Bigyan niyo ng pagkakataon ang batang ito. Kahit matalo siya, matatanggap na niya ang katotohanan. Hahaha. Ang ikatlo mula sa unahan, malapad ang balikat. Mayroon din ang ikapito. Kahit 2 tao man lang ay may bakas ng shimaisan sa katawan. Nagbuhos ng malaking puhunan ang pamilyang Han. Talagang isinugal ng pamilyang Han ang lahat. Iyong uminom ng gamot. Sa tunay niyang kakayahan, pinakamataas lamang ang unang antas ng paghubog ng katawan. Ang puwersa pagkatapos ng bumasag na kamao ay lubos na umaasa sa sapilitang pagdaloy sa mga meridyan. Bilisan mo at tapusin ito. Huwag mong ipahiya ang pamilya. Magsimula na. Hindi man lang siya makalaban. Ang alam lang niya ay umurong. Sabi ko na nga ba, libreng pera. Kanan. Kanan ulit sa kakanan pa. Hindi siya ang humila sa kanya papunta roon. Hindi mo napansin ang kanyang mga hakbang. Anong mga hakbang? Nakita ko lang siyang tuloy-tuloy na tumatakbo. Salamat sa pagpaparaya. Diskarte lang. Ang kalaban ay nasa kalagitnaan lamang ng paghuhulma ng katawan. Kahit katawan ang gamitin niya, hindi pa rin sasapat. Ang kurba ng pagsulong at pag-atras ng kanyang mga hakbang. Ang linya ng paggabay. Ang huling pagkakataon at tamang pagpili. Hindi ito dahas lamang. Hindi ito nagkataon lamang. Pinag-isipan at kinuwenta ang lahat. Malinis ang taong ito. Hindi siya uminom ng gamot. Hindi ubra sa kanya ang ginawa mong panlilinlang noong nakaraang laban. Hindi kanya hahabulin. Hihintayin niyang umatake ka bago siya gumanti. Kailangan mo siyang talunin ng harapan. Mailalabas ba ang tusok na ito? Tama na. Sabi ni Cheng Feng, gumagamit ka raw ng mga diskarte. Hindi ko ganyan nakikita. Kung gayon, harapin siya ng lantaran. Isang hampas. Ito lamang ang isang hampas. Inaamin kong talo ako. Espiritual na kapangyarihan. Hindi ba wasak ang kanyang mga daluyan ng enerhiya? Kailan pa ito gumaling? Impossible. 3 araw pa lamang ang nakalipas, lubos pa ring wasak ang kanyang mga daluyan. Habang pinipigilan ang pinagdugtungang bahagi, bumuka ang isang siwang. Ako na ang sasalo sayo. Sa loob ng 2 insensong oras, huwag mo na itong gamitin. Yeah. Iinom siya ng tabletang pampasabog. Kapag nalunok niya ang bagay na yon, sa maikling panahon, dodoble ang lakas niya. Sa loob ng 10 paghinga, magkakaroon siya ng lakas na katumbas ng unang antas ng kalagayang maliksi sa espiritu. Hindi na niya mapapabigkas ang ikalawang atake. Pansamantala lamang ang kanyang kalagayang maliksi sa espiritu. Ano ang magagawa mo? 10 ulit na mas matapang ang amoy ng tabletang iyon kaysa dati. Lunukin mo. Sa loob ng 10 paghinga, maaabot niya ang kalagayang maliksi sa espiritu. Ang katawan mo ngayon. Isang suntok lang niya, sapat nang pasukahin ka ng dugo. Sa susunod na yugto, 10 paghinga ang bisa ng gamot. Kailangan mo lang itong matiis. Kung hindi mo kayanin, huwag mong salubungin ng tuwiran. Mahal na elder, hindi pa ganap na nakaka-recover ang mga daluyan ng enerhiya ng inyong abang lingkod. Hinihiling ko po na mabigyan ako ng 1 oras upang maghanda bago ang pagsusulit.
Hahaha. Sang-ayon ako. Hindi man lang niya mahawakan ng maayos ang sibat. Magpalit ka na lang ng pamalo at humampas sa likod niya. Wala man lang siyang sandatang pwedeng gamitin sa kalamangan. Hindi ba para na rin itong kusang paghahanap ng kamatayan? Ayusin mo ang pagkakadikit sa katapikin ng dulo. Sasabog ito pagkalipas ng 3 paghinga. May saklaw itong humigit kumulang 3 metro. Nasa likuran ng sentro ng bigat. Tama na. Yeah. Nagpalit ka pa ng nagliliyab na pamalo. Magsimula na. Ang bigat. Durugin mo siya. Tapos na. Pati ang pamalo ay tumalsik. Buksan mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng bagay na ito? Sinususpindi ang pagsusulit ng angkan. Magsagawa ng masusing investigasyon sa imbakan ng gamot. Simula ngayon, hindi maaaring umalis ng tirahan ang mga sangkot. Tungkol ito sa pakikialam sa imbakan ng gamot. 3 buwan ko itong imbestigahan. Walang problema sa mga talaan. Ngunit sa bawat buwan ng inventaryo, 3 unit ang kulang sa mga sangkap ng Shimaisan. 3 barya lang, hindi naman marami. Hinalo sa 30 uri ng pangunahing halamang gamot. Walang sinuman ang makakatuklas nito. Angkan ng Han. Kailangan ko ng buhay na ebidensya. Ngunit hindi ako maaaring kumilos ng personal. Personal na iniimbestigahan ng pinuno ng angkan ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng mga alagad. Ipakalat ninyo. Mas mahalaga sa dangal ng angkan ng Lu kaysa sa maliit na pinsala sa imbakan ng gamot. 10 ulit ang halaga. Mula pa sa simula, balak niyo na akong gawing kutsilyo. Kailangan lamang maging sapat ang talim ng kutsilyo. Matapos kang minsang mamatay. Para bang ibang tao ka na? Gaano karami ang nalalaman niya? Kahit sino ka pa. Ako, si Luchuan, ay isa lamang ang anak. Hindi lamang sa imbakan ng gamot nakapwesto ang mga lihim na tauhan ng angkan ng Han sa angkan ng Lu. Simula bukas. Kang Gochen. Jenya Otong, sumama ka sa akin at may ipapagawa ko sa'yo. Mas marunong pang magtago ang ama mo kaysa sa'yo. Hindi masama ang teknik mo sa sibat. Mas mabagsik pa kaysa sa ama mo noong bata pa siya. 3 laban ko nang pinagmamasdan ang taong ito. Nasa rurok ng pagpanday ng katawan, ngunit walang iniinom na gamot. Matibay ang pundasyon niya. Walang palamuti ang mga suntok niya. Diretsyo at matatag. Ngunit bawat suntok ay tumatama sa tamang lugar. Hindi ubra sa kanya ang tusong hakbang na ginamit mo sa nakaraang laban. Walang silbi sa kanya ang mga hakbang na parang naglalakad sa mga batong tapakan. Napakatatag ng kanyang mga hakbang. Bukod dito, napanood niya kung paano ka lumaban sa unang 2 laban. Ilang bugso pa ang kakayanin ng mga daluyan ng enerhiya niya. Kung ilalabas niya ang buong kapangyarihan. Isa-isa lang. Pagkatapos kitang tamaan, muling mabibiyak ang mga daluyan ng enerhiya mo. 3 araw ang kakailanganin ko para maibalik ang mga ito. Tama na. Ibang-iba siya sa mga nauna mong kalaban. Isa siyang tunay na bihasa sa pakikipaglaban. Magsimula na. Isang hakbang lang paatras at tapos na ang laban. Hindi ka niya bibigyan ng kahit sandaling pahinga. Paganahin ang unang anyo ng sining ng sibat na bumibiyak sa buwan. Buong lakas na pagbuga ng kapangyarihan. Kapag hindi ko ito pinakawalan ngayon, wala na akong pagkakataon. Bahala na. Lu Jing'an. Unang tumama sa lupa ang kanyang tuhod. Lu Xiaoye, panalo. Nanalo siya, nanalo siya. Anong teknik iyon sa sibat? Sibat ng kapangyarihang espiritual. Nakakalikha ng sibat ng enerhiya ang isang nasa antas ng pagpanday ng katawan.
Huwag kang magbiro. Napakahusay na teknik sa sibat. Umuwi ka na at kumain. Huwag kang magpagambala sa iba. Sige na, sige na. Maagang yugto ng pagpino ng enerhiya. Engan. Bukod dito, ang daloy ng iyong kapangyarihang espiritual ay lubos na naiiba sa daloy ng iba. Sandali, parang may nakita na akong ganitong padron. Hindi ko na maalala. Ginagamit ang Huan Yuan Pill para ibalik ang kapangyarihang espiritual. 2 agimat ng Yanzen. Para mapalitan ang nagamit mo kanina. At ang kumpletong unang 3 anyo ng sining ng sibat na bumibiyak sa buwan. Noon, panlabas na anyo lang ang natutuhan mo. Tunay ngang walang daya ang mga laman ng imbakan ng espiritu na ito. Libong palapag ng espiritual na plataporma, unang antas. Hindi pa natutugunan ang mga kondisyon. Kailangan, isang pira-piraso ng bituin ng pinagmulan ng daigdig. Mukhang hindi pangkaraniwang nagbagong ugat espiritual ang iyo. Ano ang pira-piraso ng bituin ng pinagmulan ng daigdig? Hindi ko alam. Wala nito sa mga alaala ko. Ngunit hindi basta-basta nagpapakita ng abiso ang imbakan ng espiritu. Naniniwala itong kailangan mo yon. Libong palapag ng espiritual na bulwagan. Kung hindi ko naaalala ng mali. Kalimutan na nga, hindi ko maalala. Ayusin muna natin ang nasa harapan natin. Ang koneksyon ng ama mo ang sandalan mo. Marami tayong asikasuhin bukas. Libong palapag ng espiritual na plataporma. Mga tipak ng bituin mula sa pinagmulan ng mundo. Ang lihim ng katawang ito. Mas malalim kaysa sa inaakala ko. Ang 2 batang Panginoon ng angkan ng Lu. Ang basurang may wasak na mga meridian sa loob ng 3 taon. Sa unang laban pa lang ng pagsubok ng angkan, may napasukan na siya ng dugo. Ano naman ang tawag dito? Parang tae ng aso na tumapak sa gintong ladrilyo. Maging ang langit ay hindi na nakatiis. Sa tingin ko, si Lu Zhenchuan mismo ang may pakana nito. Bigla na lang marunong lumaban ang anak na basurang iyon. Kung gagawa man kayo ng kwento, ayusin niyo naman. Paano makapagpapalabas ng kadena ng enerhiya ang may wasak na mga meridian? 3 taon na ang nakalipas, ako mismo ang sumira sa bawat meridian niya. Ako ang pumutol sa bawat isa sa mga yon. Batang Panginoon, kailangan ba niyo ito? Bumalik sa mansyon. 4 sa kanila ang nagsisilbing utusan sa botika ng angkan ng Lu. 2 ang tagatakbo sa panlabas na bakuran. 1 ang nasa kwadra. Tama na. Simula ngayon. Mag-ulat kayo tuwing 3 araw tungkol sa kinaroroonan ni Lu Xiaoye. Saan siya pupunta at sino ang kanyang makikita? Anong paraan ng pagsasanay? Maliit man o malaki, walang dapat mapabayaan. Bilisan mong ilabas ang mga paninda ng lungsod ni Han Fudong. Kapag naubos na ang buong kargamento, isara ang lagusan ng 3 buwan. Opo. Itanim mo ito sa isip mo. Hindi mahalaga kung makabangon man ang batang iyon ng angkan ng Lu. Ang mahalaga ay ang mga nakatala sa pahina ng ledger na iyon. Hindi lamang ang angkan ng Han ang nasasangkot. Kung hindi lang ang angkan ng Han, sino pa? Hindi sapat ang pag-ikot ng iyong baywang. Akala mo ba, ang 2 anyo ng pangangaso sa buwan ay nakasalalay sa mga bisig? Lene. Nagmumula ang lakas sa talampakan. Dadaan sa tuhod, hita, baywang at balikat. Bago tuluyang makarating sa dulo ng sibat. Sa buong galaw mo, may 3 bahaging napabayaan. Kaya kalahati ng lakas na inilabas mo ay naglaho. Alin ang 3 iyon? Una, kapag ibinababa mo ang tuhod. Nakasanayan mong ikandado ito ng todo. 2, sa kalagitnaan ng paghakbang. Sumasabay agad ang itaas na bahagi ng katawan mo. Hindi mo pinipirmi ang bahaging dapat idiin. 3, bago ka magpakawala ng lakas. Inuunat mo ang leg mo pasulong. Masyado mong maagang inililipat ang sentro ng bigat. Bakit pakiramdam ko ang natutuhan mo sa nakaraang buhay? Na paraan ng pagsibat ay lubusang mali. Pati ang pundasyon mo, butas-butas na parang salaan. Ulitin mo. Yenan, 72 ulit na. Magsibat ka pa ng 100 ulit. Saka ko ituturo sa iyo ang panimulang galaw ng 2 anyo. Ako na ang bahala sa katiwala na si Chen ng bulwagan ng Anren. Nasa unang yugto ka pa lamang ng pagsasanay sa enerhiya.
Hindi pa matatag ang pagkontrol mo sa mga meridian. Hindi ako makikipaglaban. Gagabay lang ako. Zhao Yong at Qian Hu. Dalawa silang nasa tugatog ng wasak na katawan. Magsisiyasat lang tayo ng mga bakas. Kapag napaalerto ang ahas, ikaw na ang bahala sa sarili mo. Hindi lang ang mga nakita mo ang mga nakatagong alas ng angkan ng Han. Nauunawaan ko na. Ang yugto ng pagtatatag ng pundasyon ay isang buong antas na mas mataas kaysa sa pagpanday ng katawan. Hindi si Han Zixiao yon, kundi si Han Chongwen. Ang mabait na matanda mula sa tanggapan ng pinuno ng lungsod. May kakaiba sa bagay na ito. Para bang may nasagi akong bagay na hindi dapat ginalaw. Hihihi. Hindi ko kilala ang simbolong ito. Pero tila likas na tinatanggihan ito ng katawan ko. Han Chongwen, Ginoong Chen. Tagapagtanggol ng tindahan ng sari-saring paninda. Ang medalyang ito. Sapat ang haba ng kadena, 7. Pero hindi sapat para ikamatay. Hindi mo ba ito iulat sa iyong ama? Ano ang iulat ko, 20 taon nang namamahala si Han Chengwen sa tanggapan ng pinuno ng lungsod. Mas malawak pa ang kanyang koneksyon kaysa kay Han Yu. Ilabas mo na ngayon. Napilayan ang baywang ng pamilya Han upang makaiwas sa tigre. Itulak si Ginoong Chen na akuin ang sala. Isang salitang hindi alam ni Chongwen ang nangyari at makakatakas na siya. Kailangan nating hintayin sila mismo ang mag-abot ng lead nila. Mas tuso ka kaysa sa inaakala ko. Ang tawag dito ay pagpipigil sa sarili. Nagsisimula pa lamang ang laban sa tablero. Kailangan kong maging kasing tibay ng bawat bato sa tablero. Katatapos ko lamang manalo sa pagsusulit ng angkan. Kakabalik pa lamang ng iyong espiritual na kapangyarihan. Kakalasap mo pa lamang sa lihim na pakana ng pamilyahan. At ngayon pa talaga kayo nakipaghiwalay. Hindi mo ba naisip na napaka-perpekto ng tiyempo? 2 araw bago matapos ang pagsusulit ng angkan, idinaos ang seremonya ng paghihiwalay. Kuya Zhenchuan, matagal na tayong hindi nagkita. Taglay mo pa rin ang dati mong karisma. Maupo kayo. Ahem. 3 salinlahi ng magkaibigan ang ating 2 pamilya. Ngayon ay naparito kami. Talagang wala kaming ibang magagawa. Ang anak kong si Wanqin ay nasa kritikal na yugto ng pagsasanay. Sa nakalipas na 3 taon, mahina ang katawan ni Zhaoye. Hindi matatag ang kanyang antas ng paglilinang. Hindi matiis ng pamilyang Ming na pabayaan ang anak kong mag-alaga sa pamangkin habang nagpapagaling ito. Sa pagpunta namin ngayon, nais naming maghiwalay ang 2 pamilya ng maayos. Nang hindi masira ang ating pagkakaibigan. Hindi ako maaaring pumayag. Kayo ang kusang sumisira sa kasunduan. Ang tinatamaan nyo ay ang dangal ng buong pamilyang Lu. Kung ayaw ninyo, ayos lang. Wala akong tutol. Zhaoye. Makatuwiran at maunawain ang pamangkin kong si Zhaoye. Naiintindihan ito ni Ginoong Ning. Ngunit, may 3 kondisyon. Una, dahil ang pamilya Ning ang kusang sumisira sa kasunduan. Dapat itong itala sa talaan ng angkan. Ikalawa, ang mga regalong pangkasal noong una. 6 na kahon ng espiritual na mineral na ipinadala ng pamilya Lu. 12 pundasyong tableta. 30 bote ng elixir sa pagpapalakas ng meridian. Dapat ibalik ng buo. Walang bawas at walang kapalit na halaga. Ikatlo, dapat gumawa ng kasulatan ang pamilya Ning. Sa loob ng 3 taon, hindi niyo maaaring gamitin ang dating kasunduan sa pag-iisang dibdib upang siraan ang dangal ng pamilya Lu. Ang lalabag ay magbabayad ng 3 ulit ng halaga ng kasunduan. Nagbibiro kayo, pamangkin. Hindi ba napakalaking bagay na ang pagtatala sa talaan ng angkan? 3 salinlahi ng magkaibigan ang ating 2 pamilya. Bakit kailangang gawing ganito kapangit ang usapan?
Noong pumunta si Amaning upang makipaghiwalay, tiyak na pinag-isipan na niya kung paano haharapin ang kahihiyan. Ang tanong ay kung sino ang dapat umako sa kahihiyang ito. Dapat malinaw ang pananagutan. Maaaring pag-usapan ang pagsasauli ng mga regalong pangkasal. Ang tatlong kondisyon ay magkakaugnay at hindi maaaring paghiwa-hiwalayin. Kung nais ni Amaning na makipaghiwalay, dapat ay taos-puso ang kanyang intensyon. Kung pati ang maliit na kabayarang ito ay ayaw ninyong ibigay. Iyan ang sinabi ni Han Chongwen. Tapusin ng malinis ang kasunduan sa pag-iisang dibdib. Ang bahagi sa posporus na mineral ay ibibigay sa iyo sa katapusan ng buwan. Kailan pa naging ganito katalino ang batang ito? Nanalo siya sa pagsusulit ng angkan, sapat na sana yon. Pero pati sa paghihiwalay ay naipasok niya ang pamilya Ning sa alanganin. Kanino natuto ang utak ng batang ito? Ayos ang batang ito. Sumabay ako ng kaunti sa karwahe ng pamilya Ning. Hindi sila bumalik sa tahanan ng mga Ning. 2 kalsada ang nilibot ng karwahe. Pagkatapos ay dali-dali silang lumabas sa hilagang tarangkahan ng lungsod. Diretso silang nagtungo sa pribadong tahanan ng pamilya Han sa silangang bahagi ng lungsod. Bumaba ka na, Ning Yuanshan. Si Han Chongming mismo ang sumalubong sa kanila. Sapat na ba? Isang hibla na lang ang kulang. Hindi lang ipinagbibili ng angkan ng Han ang mga ipinagbabawal na gamot sa lungsod. Ang simbolo sa tansong pleke ay pahintulot sa pagdaan. May inilululan sila palabas ng lungsod. Ano ang inilululan nila? Iyan ang susunod nating imbestigahan. Ang lungsod ng Kanglan sa ilalim ng lupa. Kumanan ka sa kaliwa. May matamis at malansang amoy. Amoy ng shimaisan. Ang ika-4 na tindahan sa kaliwa. Pinakamalakas ang amoy dito. Huwag kang tumigil ng lampas 3 hinga. Mapapansin tayo. Pumunta ka sa tindahan ng mga batong mineral sa tapat. Titingin ako mula rito. 3 katamtamang espiritual na bato kapalit ng 1 banga. 4 na ang bumili habang nakatambay ako rito. Mukhang mabenta ang negosyo. Saang daan pumapasok ang mga paninda? Wala. Hindi ko ipinagbibili ang ganitong bagay dito. Ano ang ginagawa mo rito? Ano ang tinitingin-tingin mo? Wala akong pakialam sa binibining Su. Makikiraan. Ha? Kailan pa siya naging ganito kalakas? Bakit bigla kang sumulpot dito? Kung sinusundan mo ako, binibining Su, wala akong interes. Tabi muna. Ano ang mali? Kalimutan na. Wala akong oras para pakialaman siya. Napakakapal ng kapangyarihan sa katawan niya. Hindi bababa sa kalagitnaan ng antas ng pagtatatag ng pundasyon. At hindi pangkaraniwan ang daloy ng malamig na enerhiya niya. Paano ko ba ipapaliwanag? Hindi ko may paliwanag. Parang tinatanggihan ito ng katawan ko. Iba ang pakiramdam nito kumpara sa tansong pleke. Pero iisa ang direksyong tinuturo. Baka nag-isip lang ako ng sobra. Hindi ito guni-guni. Itabi muna natin ang pleke. Rurok ng pagpapatibay ng katawan. Pareho silang ganoon. Ito mismo. Puro amoy ng shimaisan ang laman ng kahon. Hindi bababa sa 20 banga. Kapag nakuha natin ang mismong bagay. Bumalik ka rito. May nagnanakaw ng paninda. Takbo. Hindi ko inakalang may nakaukit na bitag na pananggalang sa kahon. Sa tingin ko, ordinaryong lubid lang ang pantatak na yon. Pag-usapan natin yan mamaya. Napakabilis kumilos ng mga tauhan ng angkan ng Han. 12, 3 pangkat, 4 na tao sa bawat dulo ng eskinita.
May 4 pa sa may balon sa ibabaw, pababa ang kanilang inaakyatan. Kumusta naman ang pinuno? 60 hakbang mismo sa likuran mo. Hindi gumagalaw. Naghihintay siyang tumakbo ka papunta sa kanya. Mas malakas ang taong ito kaysa sa dalawang iyon sa tindahan ng kung ano-anong paninda. Hanapin siya. Nailapit mo rito ang mga tao. Naipit din siya. Nakuha na ang ebidensya. Ang problema ngayon ay, paano natin siya mailalabas ng buhay? 4 na tao sa kaliwa. 30 hakbang ang layo. 4 na tao sa kanan. 40 hakbang ang layo. Isinasara na nila ang bitag. Tabi. Sabay tayong umalis. Hindi ko kailangan ng tulong. Kaya mong talunin ang 12 ng mag-isa. Walisin sila. Mabilis pero nakasara na ang daan sa likuran. Huwag kang makipagsabayan sa lakas. Sumama ka sa akin. Elwer. Kaliwa tapos kaliwa ulit. Sa likod ng 3 haligi. Yumuko ka sa tabi ng pader. May lihim na lagusan. Paano ako makakatawid? Yumuko ka habang naglalakad. Huwag kang tatayo ng tuwid. Natuklasan nila ang lihim na lagusan. Mabubunyag ng tunog ng tubig ang direksyon natin. Bilisan mo. Ito na ang huling galaw. Tara na. Ay. Doon sa banda roon. Sa bandang iyon. Ay. Wow! Mula sa harap ng lagusan, 30 hakbang pa kanan. Bakit mo hinarang ang espadang iyon? Gayahin mo ang galaw ko. Huwag ka nang magtanong. Hindi ito tatak ng angkan ng Han. Gaya ng inaasahan. Tungkol sa nangyari ngayong gabi. May utang akong isang pabor sa'yo. Sa susunod, huwag mo na akong saktan. Ang papel na nasa manggas niya. Nakita ko na. Umabot na ang kamay ng angkan ng Helian mula sa kabisera. Hanggang sa ilalim ng lungsod ng Kanglan. Hindi man lalaro ng Go si Han Chengwen. Isa lamang siyang piyesa. Muling lumawak ng isang bilog ang tablero. Ang angkan ng Helian. Sa lungsod ng Tianque, ang kabisera, lumitaw ang tatak pangkalakalan ng angkan ng Helian. Sa mga tala ng transaksyon ng mga tindahan ng gamot sa pamilihang espiritual sa ilalim ng lungsod ng Kanglan. Hindi ka nagulat. Ang Shima isa ng pangunahing paninda sa silid ng espiritual na enerhiya ng angkan ng Han. 10-10 garapon ang naibebenta nila bawat gabi. Ang mga gamot mula sa imbakan ng gamot ng angkan ng Lu, ang mga isinailalim sa nagyayelong imbakan, ay kapareho ng amoy ng bagay na ito. May nakatuklas ng kakaiba 3 buwan na ang nakalipas. Patay na ngayon ang taong iyon. Ngunit ang pagkaligaw sa landas ng enerhiya ay bunga ng pagsabog ng espiritual na kapangyarihan. Nanunuyo ang mga meridian. Dapat ay pumuputok ang mga meridian. Ngunit sila ay lumiliit. Para bang hinihigo palabas ang lahat ng laman. Tugmang-tugma ito sa mga sintomas ng Shimaisan. Dinala ko ang reseta sa pamilihang espiritual para maghanap ng makakakilala rito. Nang marinig ng may-ari ang 3 salitang Shimaisan, isinara niya agad ang bintana. At saka kalumitaw. Sayang naman. Sa lahat ng kabataan sa lungsod ng Kanglan.
Wala nang iba pang makakaisip na maghanap ng daanan sa tubig sa ilalim ng pamilihang espiritual. Nang isinara ang lugar, ginamit mo ang daluyan ng tubig para makatakas. Nakita mo na dati ang mapa ng ilalim ng lupa ng angkan ng Su. May pinaghahandaan ka pala. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Magpalitan tayo ng impormasyon. Sa pagkilos, kanya-kanyang galaw tayo. Ikaw ang mag-imbestiga sa espiya sa angkan ng Su. Ako ang susubaybay sa lihim na tauhan ng angkan ng Han. Kung sino ang unang makahukay sa taguan ng angkan ng Helian. Ipagbibigay alam agad sa kabilang panig. Bakit kita pagkakatiwalaan? Dahil hinarangan ko ang espada para sa iyo. Dahil nakatayo ka pa ngayon, buhay, sa labas ng saklaw ng kapangyarihan ng angkan ng Han. At dahil dito, sa batong nag-imbak ng espiritual na kapangyarihan, isang peres, 2 piraso. Ibuhos mo rito ang espiritual na kapangyarihan. Kapag uminit ang piraso ng kabilang panig, senyas lamang ang ipinapadala nito, hindi ang mismong mensahe. Pagkatanggap nito, magkita tayo sa ilalim ng tulay ng Wangyue sa hilaga ng lungsod. 3 tuntunin. Una, huwag mo akong susundan. Ikalawa, huwag mong sasabihan ang sinuman tungkol sa nangyari ngayong gabi. Ikatlo, huwag mo na akong itulak sa susunod. Sabihin mo lang at sapat na. CJ. Nakita niya ako. Alam ko. Hindi siya nagtanong. Hindi nagmamadaling magtanong ang matatalinong tao. Bakit ka mas balisa kaysa sa kanya? Lene. Hindi ba umabot sa buto ang pinsala? Sugat ang laman at balat. Ang kaparehong marka sa kasulatan ng pakikipagkalakalan sa angkan ng Ling. 6 na buwan na ang nakalipas nang ipadala ng tanggapan ng Panginoon ng lungsod ang liham sa angkan ng Helian. Sinabing magpapadala sila ngayong taon ng pangkat ng mga tagapaglingkod ng seremonya ng Yuehua upang siyasatin ang lungsod ng Kanglan. 1 beses bawat seremonya ng Yuehua. Sa loob ng 12 taon, minsan lang itong naganap. 3 tao ang kinuha nila noon. Nakabalik na ba sila? Nahanap ko na. Ang seremonya ng Yuehua ay sinimulan ng unang pinuno ng angkan ng Helian. Tuwing 12 taon, pumipili ito ng mga may espiritual na ugat at pambihirang talento mula sa bawat lungsod. Ang mga batang magsasaka ng landas na may pambihirang talento ay ipinapadala sa lungsod ng Tianque upang magsanay. Walang sinumang inimbitahan ang nakabalik sa kanilang bayan. Ang malamig na enerhiyang bumabalot sa kanyang katawan. May kakaiba sa takbo nito. Napakakapal ng malamig na enerhiyang espiritual ni Suning Shuang. Higit pa sa kalagitnaan ng antas ng pagtatatag ng saligan. Nangunguna sa 5 pinakamahuhusay sa batang henerasyon ng lungsod ng Kanglan. Namimili ng mga tao ang angkan ng Helian. Siya ang unang napagtuunan nila ng pansin. Napakapanganib ng palasyong tsuan ng lumalamon sa buwan. May kalahating buwan ka pa para maghanda. Personal na gagabayan ng angkan ng Helian mula sa kabisera ang iyong pagsasanay. Mayroon. Narinig kong ang mga mapipili ay agad. Papasok sa tahanan ng angkan ng Helian sa lungsod ng Tianque. Pati ang paanyaya ay sunod-sunod na dumarating. Walang sinumang nakabalik sa kanilang bayan. Panahon ng magpadala ng liham kay Suning Shuang. Isang nasa huling yugto ng ginintuang ubod. Huling yugto ng ginintuang ubod. Walang sinuman sa buong lungsod ng Kanglan ang may ganitong antas ng pagsasaka. Minsan lamang bumubukas ang lawa ng Yuehua bawat 12 taon. Makakamit ng mga kabataang mapipili ang paggabay sa lihim na pamamaraan ng pagsasanay ng tahanan ng angkan ng Helian. Isang pambihirang talento mula sa lupain ng Gi. Dumating ang angkan ng Helian ng may buong katapatan. Ha. Bato ng pagtugon sa espiritual na ugat. Kapag lumapit ang isang may namumukod tanging espiritual na ugat at talento, kusang mag-iba ang kulay nito. Engan. Mabuti. Ang dalaga ay nakatanggap ng pabor mula sa angkan ng Helian. Karangalan ito ng angkan ng Su. Walang nagtanong sa akin. 3 beses mo na akong sinunob ng batong iyan. Sabihin mo na ng diretsyo. Huwag kang pumunta sa seremonya ng Yuehua. Alam ko na ang sasabihin mo. Kung tatanggi ako,
Ituturing ang angkan ng Su na walang galang sa angkan ng Helian. Hindi papayag ang aking ama. Sapat na ang kalahating buwan para sa'yo. Sapat para saan? Sapat para makahanap ako ng dahilan upang hindi ka pumunta. Isang dahilan na walang sinuman ang makapagtututol. 15 araw. Hindi kita kinukwestiyon. Kinukumpirma ko lamang ang palugit na ibinigay mo sa akin. Ang dalas na ito ay kapareho ng pagkalat ni Shimaisa ng isang dalubhasa sa espiritu. Kapag ikinalat ito sa hangin, hindi ito pananggalang kundi paglunok. Iyon bang tansong kawasak siling? May isang paraan na kahawig ng Shimaisan. Sumakay si Suning Shuang sa karwaheng iyon. Mula nang ang kanyang malamig na espiritual na ugat ay, mula sa unang araw ay naging pagkain sa loob ng kawa. Sa nakatagong lagusan ng silid ng tagapangasiwa. Itinala ko ang lahat. 5 silang lahat ay namatay. Hindi pumipili ng mga henyo ang angkan ng Helian. Pumipili sila ng mga handog. Magpahinga ka. Bukas ay pupuntahan ko si Suning Shuang. Nakita ako ng matandang iyon na nasa antas ng ginintuang ubod. Hinabol niya ako ng 2 kanto habang nagpapatrolya. Hindi ako nasugatan. Hindi, masyado lang akong mabilis tumakbo. Naubos ang espiritual kong enerhiya sa mga paa. Isang tulog lang, ayos na ako. Hindi aabot ng 15 araw. Ilang araw pa ang natitira. Depende sa pasensya ni Helian Jinyao. Batang Ginoong Lu. Ipinadala iyon ng pamilya Su bago pa magbukang liwayway. Palatandaan ng personal na alalay ni Binibining Suning Shuang. 3 araw, hindi kalahating buwan. Nasuri na niya ang reaksyon ng daluyan ng enerhiya ni Suning Shuang. Masyadong mataba ang biktima. Baka lalo lamang lumala ang sitwasyon kapag pinatagal pa. Bakit kailangan ng 3 araw? Parang aso na nagpapabaligtad ng mesa. Ano ang ginagawa mo sa kalaliman ng gabi? Mapa ng ruta mula lungsod ng Kanglan hanggang lungsod ng Tianque. Aling ruta ang gagamitin ng sugo ng angkan ng Helian? May 2 pangunahing daan. Ang hilagang ruta ay umiikot sa kapatagan ng Qingxi. Patag ngunit mabagal, 7 araw ang biyahe. Ang timog na ruta naman, mas mabilis ang gupit ng Luoxing. 3 araw hanggang sa lungsod ng Tianque. Matataas ang mga bangin sa magkabilang panig. Sa pinakamakitid na bahagi ng lambak, 2 karwahe lamang ang kasya ng magkatabi. Nagmamadali si Helian Jinyao. Iyon ang gupit ng Luoxing. Doon mo balak silang tambangan. Pumunta muna tayo sa angkan ng Su. Bihirang dumalaw si Pamangking Lu. Nabalitaan kong napili si Binibining Su ng angkan ng Helian. Napadalaw ako upang magbigay galang at bumati. Bagaman kapos ang kakayahan ng angkan ng Lu, kailangan pa rin naming maghanda ng seremonyal na regalo sa inyong pag-alis. Mapalad ang dalaga na mapili para makapasok sa lawa ng banal na buwan. Nasa pag-isa siya upang maghanda. Marahil ay, ayos lang po, ipaubaya na lamang ang regalo sa pinuno ng angkan ng Su. Ha. Walang hangin ngayon. Mag-ingat po sa paglalakad, Batang Ginoong Lu. Makikipagtulungan ako at aalis na rin. Sa gupit ng Luoxing mo sila tatambangan. Pagkaraan ng 3 araw, sa ikalawang likuan mula sa pasukan ng bangin. Gagawa ako ng harang sa daan. Samantalahin mo ang kaguluhan upang makaalis sa pangkat. CJ. Aba, ang tapang niya talaga. Hindi iyon basta tapang. Likas na pagnanais lamang na mabuhay. Kaya kong pakilusin ang pangkat ng mga mangangalakal. Mga tagamasid na bantay sa pasukan ang gupit ng Luoxing. Sapat na ba ang 2 tao? Sapat na. Kailangan lamang magpadala ng ulat. Hindi na kailangang lumaban. Maraming salamat po, Ama. Dalawang piraso, 120. Ay. Magsalita ka. Wala naman. Isinugal ko na ang lahat. Ano ang pakay mo rito? May sasabihin ako. Makikinig ka man o hindi, nasa iyo na. Ang pakikipagkalakalan ng iyong ama sa minahan ng Posporus ng angkan ng Han. Peke ang minahan. Ginagamit ng angkan ng Han ang angkan ng Ming.
Ginagamit nila ang ruta ng transportasyon upang magpuslit ng mga kontrabando. Bakit kita paniniwalaan? Hindi mo kailangang maniwala sa akin. Ikaw mismo ang magsiyasat. Kung tunay ang espiritual na minahan ng angkan ng Han, ituring mong hindi nangyari ang usapin ngayon. Hindi ito pananakot. Hindi rin ito kondisyon ng pakikipagpalitan. 20% ang itinaas ng penetrasyon ng ika-15 putok kumpara sa 3 araw na nakalipas. Ang ika-17 putok at ang ika-19 na putok. Ang ika-20 putok at ang ika-18 putok. Kailangan mo ng isang tunay na sibat. Pagkatapos ng laban na ito, kumuha ka agad. Aray. Kailangan kong mauna sa kanila sa gupit ng Luoxing. Ang ikatlong makitid na lagusan sa gupit ng Luoxing. Ang pakay ay si Suning Shuang. Huwag mag-iwan ng buhay. Pagkatapos, ilagay ito sa lugar ng insidente. Linisin niyo ng mabuti. Huwag ninyong gagalawin ang mga tauhan ng angkan ng Helian. Sila na ang bahala sa paglilinis ng bakas. Sa hilagang pader, may 3 kuweba na maaaring pagtaguan. Sa timog na pader, may 2 maluluwag na bahagi sa gitna ng mga gumuhong bato. Isang tulak lang, guguho ang kalahati ng dalisdis. Pinakamakitid dito sa liko. Kalahating karwahe lamang ang kasya rito. Sa ikalawang yungib ng timog na pader, may 6 na tao. Pinipigan ng aura ang nasa huling yugto ng pagtatatag ng saligan. May nakatagong anting-anting na espiritual sa kanya. Nang lumipad ako ng mababa, saka ko sila naramdaman. Nauna nang dumating ang mga tauhan ni Han Zixiao kaysa sa akin. Ang pakay nila ay ang ikalawang karwahe. Baguhin ang plano. Hintayin nating sila ang unang umatake. Ako na ang susunod na sasalo. Mabuti. Teka. Kumalma ka. Mula umpisa hanggang dulo, lantad na lantad at walang depensa. Hahaha. Lakas ng loob ng nasa huling yugto ng pormasyon ng ubod. Sino ang mga ngahas gumalaw sa pangkat ng mga karwahe ng angkan ng Helian? Hehe. Huwag nang pansinin ang iba. Tansong Kaldero. Ang Tansong Kaldero ang pinoprotektahan niya. Sa ibaba. Lene. Feng Yan. Umatras kayo ng 3 hakbang. Nakuha na ito ng mga lihim na bantay ng angkan ng Han. Batang Panginoon ng angkan ng Lu. Talagang nagkataon naman. Maraming salamat sa marangal ninyong pagtulong, Batang Panginoon. Kung hindi dahil narito kayo, marahil ay dumanas ng matinding pisikal na paghihirap si Binibining Su. Napadaan lamang ako. Ika-9 na antas ng pagpino ng Qi. Sakto namang napadaan ako sa rutang ito. At nagkataon pang nailigtas ko si Suning Shuang. Natakot si Binibining Su. Mula ngayon, ako na mismo ang maghahatid sa inyo. Hindi ito pagpapagaling kundi pagsasara. Sa ibaba ng mga litid na immortal, kalahati ng daloy ng espiritual na kapangyarihan ay naputol. Batang Panginoon ng angkan ng Lu, bumalik na po kayo agad sa lungsod. Hindi maikli ang biyahe mula sa lungsod ng Kanglan hanggang dito. Tiyak na mag-aalala ang inyong lolo. Utos ng pagpapaalis. Ang utos ng pagpapaalis na nakabalot sa bulak. Ang ibig sabihin ni Senior Helian ay nagpapaalam na siya. Aalis ka na lang ng ganoon. Nasa akin pa ang ikalawang anting-anting na panghati ng lupa. Kung ganoon, saan ito gagamitin? May isa pa akong token. Dapat ay may resulta na sa panig ni Ning Wanqing. Pinipigilan ang aking espiritual na kapangyarihan. Hahaha, Senior Helian. May nakalimutan akong sabihin.
Kahapon, ipinakiusap sa akin ng pinuno ng angkan ng Su na samahan si Binibining Ning Shuang sa kanyang paglalakbay. Hanggang sa istasyon ng pahingahan. Kailangan ko munang personal na matiyak na ligtas siya bago ako bumalik at mag-ulat. Alam naman natin ang ugali ng pinuno ng angkan ng Su. Dapat ay may narinig na kayo, Senior. Kung babalik akong walang dala, baka buong araw akong lumuhod. Natural lamang nabigyan ng mukha ang pinuno ng angkan ng Su. May istasyon ng pahingahan 10 li ang layo sa unahan. Sakto para makapagpahinga tayo. Sumama na rin kayo, batang Panginoon ng angkan ng Lu. Dinudurog ng aura ng Tansong Kaldero ang kanyang espiritual na katawan. Dito titira si Binibining Ning Shuang. May mga bantay sa magkabilang panig. Napakaligtas dito. Bantayan mo siya. Doon kayo tumira, batang Panginoon ng angkan ng Lu. Tahimik doon. Papatayin ka ng angkan ng Han. Magdadala ka ng kapahamakan sa angkan ng Lu. Poprotektahan muna ni Helian ang Tansong Kaldero, hindi ikaw. Listahan ng mga sugo ng ritual ng Yuehua. Pamamaraan ng misteryosong paglamon sa buwan. Sabihin mo ang lahat tungkol sa katangian ng paglalamon ng Tansong Kaldero. 5 pangalan. Pagkaraan ng 60 taon, lahat ay naging labi na lamang. Ang espiritual na batong hanay sa ilalim ng Tansong Kaldero ay bahagi ng mismong estruktura nito. Kapag naputol ito, mawawala ang depensa. Ako mismo ang wawasak sa Tansong Kalderong iyon. Ito na ang huling liko bago makalabas sa bangin. Nahaharangan ang tanawin sa likod ng likuan. Mabagal kumilos ang angkan ng Helian. Tuan-tuan, putulin mo ang espiritual na batong pormasyon. Ikaw ang gumalaw sa kaldero, ako ang haharang sa likuran. CJ. Ang aura ng Tansong Kalderong iyon. Kapag lumapit ako ng higit sa 3 hakbang, magkakawatak ang kalagayan ng pagdaloy ng espiritu. Hindi mo kailangang lumapit. Nakalitaw ang daluyan ng enerhiya ng espiritual na batong pormasyon sa ilalim. Punitin mo lang iyon. Pagkatapos ng laban na ito, alamin ko kung ano ang nangyari sa iyong sungay. Sige, kumilos. Matagal na namin kayong hinihintay. Hindi ito isang batang espiritual na halimaw. Mas mataas ang antas nito kaysa sa karaniwang espiritual na halimaw. Mga labi ng espiritu ng hangganan. Hindi ito ang takot ko. Kay tuwan-tuwan ito. Ay! Kawili-wili. Hi! Nakakatawa. Bata, huwag kang magkibit balikat sa kabutihang ipinakita sa'yo. He! Tagapagtanggol ng Panginoon. Kasukdulan ng pagtatatag ng pundasyon. Tama na, 7. Sapat na. Ay, ay. Ay. Alam ba ninyo kung ano ang winasak ninyo? Ay. Kapit lang. Nadurog ang kaldero kaya nawala ang panunupil.
Bukas na ang lahat ng meridian. Wasak na ang kagamitan. Naipit tayo ng anyong lupa. Kung lalaban tayo ng harapan, kaya nating manalo. Ngunit kung nag-ayos si Lu Zhenchuan ng pagsalubong, hindi lamang sa antas na ito ang kanyang nakatagong plano. Bago malaman ng ibang mga angkan ang balita, dapat itong maipadala pabalik sa ating angkan. Magaling na galaw, batang Panginoong Lu. Tatandaan ito ng angkan ng Helian. Nangingisay ang lahat ng litid at daluyan ng enerhiya. Para silang mga kwerdas na hinila sa sukdulan at biglang binitiwan. Bawat isa ay nanginginig. Ano ang pangalan niya? Mahilig kumain at mahilig suminghot ng kaldero. Hindi ko ito sasabihin kahit kanino. Hindi na tayo pupunta sa lungsod ng Tianque. Sumama kayo sa amin pabalik. Sa bawat hakbang, parang may mga piraso na umaagos sa loob ng tahimik na meridian. Mga piraso ng bituin. May mga piraso ng bituin sa ilalim ng gupit ng luoksing. Batang Panginoon. Ito ang hudyat ng pagbagsak ng mga litid at daluyan ng enerhiya. Sa kalagayan ng katawan mo ngayon, kamatayan ang naghihintay sa pagpasok mo roon. May gamot sa imbakan ng kayamanan na makapagliligtas sa kanya. Ngunit wala siyang lakas para buksan iyon. Ang dugo ng bituin ang tanging paraan. Yakapin mo siya at sumunod ka. Dito. Parang binuhusan ng tingga ang mga binti ko. Hindi kayang butasin ng materyal na bato ng bituin. Durugin mo ang batong iyon sa sentro ng pormasyon. Patatagin ang pinakahuling bato. Gumagaling ito, hindi nakikipag-ugong. Ako. Naalala ko na. Ay. Libong palapag ng espiritual na plataporma. Hindi basura ang iyong espiritual na ugat. Hindi ko maigalaw ang kamay ko. Nakadikit ito. Bitawan mo ang kamay ko, ano ba ang ginagawa mo? Hindi ako yon. Siya mismo ang pumasok. Ito ang bahagi na ng alaala ko ang bumalik. Ang iyong hungkad na espiritual na ugat ay pagtitipon ng landas ng tuyong plataporma ng bituin. Hindi ito isang basurang espiritual na ugat. Dahan-dahan ka sa pagsasalita. Ang espiritual na ugat ng karaniwang magsasaka ay parang isang haligi. Gumagapang paitaas ang kapangyarihan sa haligi. Kapag umabot sa tuktok, saka nabubuo ang ginintuang ubod.
Ang espiritual mong ugat ay isang gusaling walang bubong. Bawat antas ng pagtatatag ng pundasyon ay parang paglalatag ng isang palapag. Habang dumarami ang mga antas, lalong tumitibay ang pundasyon. Hindi ka makabubuo ng ginintuang ubod. Ngunit maaari mong walang hanggang dagdagan ang mga antas ng pundasyon. Unang antas, ikalawa, ikatlo, 100, 1,000 antas. Sa bawat karagdagang antas, doble ang temperatura ng pagkondensa ng kapangyarihan. Kapag sapat na kataas ang naipon, malalampasan nito maging ang lakas ng ginintuang ubod. At ikaw? Ako ang espiritu ng bantay na espada ng 1,000 antas na espiritual na plataporma. Ano ka ba? Nang selyuhan ang sinaunang daanang ito, nadurog din ako. Ang mga bituin sa ibaba ang mga piraso ng aking ubod. Sa bawat pirasong nasisipsip ko, mas marami ang kapangyarihang na ibabalik ko. Lumabas ka na. Ako na ang magpapatatag ng kapangyarihan sa loob. Bilis, lumabas ka na. Aba. Sige na, hihi. Para sa iyo ang pildoras na nagpapatuloy ng puso. Isang mataas na uri ng pildoras na nagpapatuloy ng puso. Sa ganitong kadalisay na antas, kahit isang piraso ay hindi nalilikha sa lungsod ng Kanglan sa loob ng 10 taon. Hinarangan mo ang palad na yon para sa kanya. Kapag hindi nagamot ang nakatagong pinsala sa daluyan ng puso, lilitaw ito sa loob ng 3 buwan at papatayin ka. Maraming salamat. Ay, walang anuman. Aba. Ang kapal. Walang hiya ka. Narito ba si Binibining Su? May nangyari sa angkan ng Su. Ngayong umaga, dumating sa angkan ng Su ang opisyal na liham ni Helian Jingyao. Alinman ay muling tanggapin ni Binibining Su ang paanyaya at magtungo sa lungsod ng Tianque. O isuko ng angkan ng Su sa loob ng 3 araw. Ang 3 taong karapatan sa pagmimina ng espiritual na ugat ng baimang. 3 taong karapatan sa pagmimina. 70% ng kita ng angkan ng Su. At kasama ang angkan ng Han at 3 maliliit na angkan. Hayagan nilang inakusahan kaninang umaga ang angkan ng Xi at ang angkan ng Lunang lihim na pakikipag-alyansa. Sinisira raw namin ang mga usaping militar ng mga angkan sa lungsod ng Kanglan. Hinihiling nilang makialam ang tanggapan ng gobernador ng lungsod at magsagawa ng investigasyon. Helian Jingyao, hindi mo babalak singilin sila sa gupit ng Luoxing. Gagamitin mo ang buong lungsod ng Kanglan bilang papan at dahan-dahan mong dudurugin ang mga yon. Bumalik ka at sabihin kay Tiyoso na manatiling kalmado. Sa loob ng 3 araw, ibibigay ko ang sagot ko. 3 taong karapatan sa pagmimina ng espiritual na ugat ng baimang. 70% ng kita. At pagkain para sa mahigit 300 miyembro ng angkan ng Su. Kapag isang beses ka pang tumanggi, ang buong angkan ang maghahanda ng kabaong para sa'yo. Noong una, hinayaan ka naming kumatawan sa angkan ng Su. At magtungo sa lungsod ng Tianque upang lumahok sa pagsusulit ng buwan ng liwanag. Desisyon iyon ng konseho ng angkan. Hindi mo iyon pinasiyahan ng sarili mo. Hindi ko iyon pinasiyahan ng sarili ko. Kasaysayan ng pagtatala ng buwan ng liwanag. Sa nakalipas na 30 taon, 47 tao ang napili. 6 lamang ang nakabalik na buhay. 3 sa kanila ay nawala ng saysay ang kanilang pagsasaka. Kung nais ninyo, mga nakatatanda, akong ipadala sa kamatayan, hindi ako hahadlang. Ngunit pakitingnan muna ninyo ng mabuti ang listahang ito. Bago ninyo pagpasiyahang ipadala rin ang sarili ninyong apo. Tungkol sa kabayaran, pag-usapan na lamang natin yan sa susunod. Tagapangasiwang Chen, lumuhod ka. 3 araw na ang nakalipas, sinunog ng lubusan ang tindahan. Matapos lumabas ng silangang tarangkahan ng lungsod ang taong iyon, naglaho ang kanyang bakas. Naputol ang kadena ng mga ebidensya. Hindi lamang naputol ito. Nangahas pang bumaligtad ang angkan ng Han. Ipinakikitang nalinis na ng lubusan ang bawat hakbang sa pagitan. Pinagmulan ng mga sangkap ng gamot at talaan ng paggawa. Walang matitirang buhay sa mga taong susundo sa kanya.
Ngayon, patay na ang mga saksi. Hindi naman palamuti ang ilong ko. Malinaw kong natatandaan ang amoy ng mahiwagang information na yon. Nasa ilalim mismo ito ng imbakan ng gamot ng Han family. Hindi ito maaaring ilipat. Alam ko, pero napakapanganib na ngayon ng tuwirang pagharap sa Han family. Ama, nasa likod ng Han family ang angkan ng Helian. Ipinipin ng Helian ang Su family. Kinakagat naman ng Han family ang Lu family. Isa-isa nilang nililinis ang lahat. Peke ang ibinigay na minahan ng Posporus ng Han family sa Ning family. 3 taon na silang naloko. Niloko si Ning Yuanshan. Pero hindi pa niya alam kung kanino siya dapat pumanig. Kung kanya-kanya ang laban ng 3 angkan. Lalamunin ng Han family ang Lu family, saka ang Su family. Pagkatapos lamunin ang Su family, babalikan nila ang Ning family para sa kanilang hinihingi. Ngunit kung magsanib ang 3 angkan, may tiwala ba kayong mahihikayat si Ning Yuanshan? Hindi na kailangan na ako ang manghikayat sa kanya. May isang taong mas angkop kaysa sa akin. Ama Ning. Ako na ang makikipag-usap tungkol sa kasunduan. Nagpadala na si Binibining Ning ng mga tao para siya sa atin ang katotohanan. Ginamit ng Han family ang isang hungkag na kabibi upang isakay ang Ning family sa kanilang bangka. Ngayon, lumulubog na ang bangka. Gustong tumalo ng Ning family. Sa palagay mo, pagbibigyan sila ng Han family. Ang katigasan ng ulo ni Ning. Kaya wala nang matatakbuhan si Ama Ning. Wala nang matatakbuhan ang Su family sa utos ng angkan ng Helian na magbayad. Wala nang matatakbuhan ang Lu family sa balik pagkagat ng Han family. Mamamatay ba ang 3 angkan ng magkakahiwalay? O mabubuhay silang magkakasama? Ama, tinanggap ng Lu family ang ipinagbabawal na gamot. Ibinigay naman ng Su family ang mga talisman ng Yuehua. Sinira namin ang kasunduan sa pagpapakasal. Nasa talaan ng utang ng Han family. Magkakaaway na ang 3 angkan. Sumali na ang Ning family sa alyansa. Ang gulo talaga ng mga alyansa ng tao. Isang kagat lang, hindi ba't matatandaan na agad? Engan. May 3 palapag sa ilalim ng lupa rito. Nasa gitna ang pangunahing mata ng blood sacrifice formation. Ito ang amoy na naamoy ko ng palihim akong pumasok dito noong nakaraan. Hindi pa rin ito nawawala hanggang ngayon. Nasaan ang pasukan? May 2 pasukan. Sa silangan, ang lagusan mula sa ilalim ng lupa sa labas ng lungsod ay masikip. Isang tao lamang ang maaaring dumaan. Sa kanluran, bumababa mula sa tuyong balon sa likod bahay ng Han family. Mas maluwag yon, pero mahigpit ang mga bantay. May nag-aaktiba sa blood sacrifice formation. Ngayon na mismo. Kinukuha nila ang puot na naiwan ng mga patay. Napakarami nito at napakabigat. Hindi naghintay ang Han family. Pinapakain na nila ang bagay na yon. Hindi pa nga nakalalapag ang una nating piyesa. Kung gayon, baguhin natin ang galaw. Ano ang balak mong gawin? Nagmamadali ang Han family. Kung gayon, hindi na tayo maaaring sumunod sa orihinal na plano ng paisa-isang hakbang. Ngayong gabi, sa pasukan ng silangang lagusan sa ilalim ng lupa. Sapat na tayong 2. Tara. Maglakad ka ng 300 hakbang papasok. Sa 100, kumaliwa ka. Patay na dulo ang kanan. Nagtatag ang Han family ng mga harang. Ibaba sa pinakamababang antas ang espiritual na kapangyarihan. Pagkapasok natin, huwag kayong lalaban maliban na lamang kung wala na tayong ibang pagpipilian. Nauunawaan ko. Malapit na tayo. Lumiko ka sa unahan at iyon na. Ito ang put. Umiikot na ang blood sacrifice formation. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Iyan ang mga sama ng loob ng mga isinakripisyo. Nilalamon nito ang kanilang puot habang lumalaki ito. Ito ang bagay na matagal nang itinatago ng Han family. Kaya kong harangin ang 4 sa 6 na tao. Huwag magmadali. Magdagdag pa ng 3 bangkay. Pabasagin ang itlog bago magbukang liwayway. Bago magbukang liwayway. Wala nang oras para bumalik at magsama ng mga tauhan.
Kaya kong supilin ang bagay na yon para sa'yo. Pero isang pagkakataon lang ito. Makikipaglaban ka ba? Sa bilis na ito, may pagpapatuloy ang pagbuo ng mga daluyan ng enerhiya sa loob ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, magigising na ang bagay na yon. Lakas na higit pa sa kayang ilabas ng 3 angkan, kahit nasa huling yugto ng pagtatatag ng pundasyon. 4 mula sa angkan ng Lu. 3 mula sa angkan ng Su. 2 mula sa angkan ng Ning. Sa hayag, yan lamang ang bilang ng angkan ng Han. Ngunit hindi kabilang sa hayag ang nasa ilalim ng lupa. Kasukdulan ng yugto ng nabubuong kaluluwa. Kahit tipunin pa ang buong lungsod ng Kanglan. Walang sinumang makatatagal sa 3 atake niya. Ang pag-uga ng espiritual na enerhiya sa panlabas na depensibong hanay ng tahanan ng Han. 40% mas mahina kaysa karaniwan. Napakaraming espiritual na enerhiya ang sinisipsip. Ang hanay na yon. Kumikilos tayo ngayong gabi. Umiikot na ang hanay ng sakripisyong dugo. Sariling kamay ng angkan ng Han ang lumikha ng puwang sa depensa. Maghintay pa ng 1 araw. Mas marami pang kapangyarihan ang maiipon ng bagay na yon. Bawiin ito. At tuluyan na tayong mawawalan ng pagkakataon. Engan. Unang grupo, pangungunahan ni Suning Shuang ang pinagsanib na mga tauhan ng angkan ng Su at Ning. Sa ngalan ng pagsisiyasat sa pinagmumulan ng ipinagbabawal na gamot. Harangan ang pangunahing tarangkahan ng angkan ng Han. Mga dokumento ng pagpaparehistro mula sa tanggapan ng pinuno ng lungsod. Nagmamadali nang dumating si Ning Wanqing. Ikalawang grupo, sasama ang aking ama sa 4 na magsasakang nasa huling yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Dumaan sa katimugang linya ng Imbornal. Putulin ang 3 gumaganang bukol ng panlabas na suso ng hanay ng sakripisyong dugo. Ikatlong grupo, sasama ako kay Tuan-Tuan mula sa daluyan ng basura. Pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng ilalim ng lupa sa pamamagitan ng lihim na lagusan. Diretso sa ubod ng hanay. Ikatlong grupo, ikaw lang mag-isa. Isama mo si Tuan-Tuan, kaya 1 kalahati. Ano ang ibig sabihin ng 1 kalahati? Kahit paano, 0.8 ang bilang sa akin. Bato ng resonance ng espiritual na enerhiya. Minsan, 3 beses itong umuuga. Ang damdamin ni Tuan ay saya. Mag-focus ka. Wala naman akong sinabi. Binibining Su, bakit kayo nagsisiyasat ng ipinagbabawal na gamot sa ganitong oras? May hindi ba pagkakaunawaan? Utos ito ng tanggapan ng pinuno ng lungsod. Hindi ito ang kagustuhan ko. Pinuno ng angkan ng Han, mangyaring makipagtulungan kayo. Suriin muna natin ang mga talaan sa bulwagan. Nagpapalipas lang sila ng oras. 6 na zang sa unahan. May talim na ukit sa kanang pader. Maglakad pa ng 3 dipa sa kalumiko. Napakalinis. Ikatlong palapag sa ilalim ng lupa. Sapat na ang kapal ng masamang enerhiya para maapektuhan ang kaluluwa. Huwag mong sundan ang matamis na amoy na yon. Hihilahin ng bagay na yon ang kamalayan ng tao papasok. Parang mga ugat ng dugo. Buhay pa. Nasa ilalim ng kanyang mga paa ang 3 ubod ng hanay. Kapag natapakan mo ang marka ng dugo, sisipsipin ka nito bilang pagkain. 4 na hina mula sa gilid, 5 hakbang mula sa batong altar, hindi sapat. 7. Hindi pa siya lubusang natutulog. Likas na pandama mula sa yugto ng pag-ipon ng lakas sa panaginip. Hindi pa siya tunay na nagigising. Putulin ang tig-isang bukol sa itaas na suson. Lalong bumibigat ang karga sa mga ubod sa ilalim. Mas maraming enerhiya ang ibinabalik sa kanya. Ganap nang naputol ang 3 nasa itaas. Hindi pa nasisira ang nasa ilalim. Magigising siya sa loob ng isang insenso. Hindi maaaring pa isa-isa. Kailangang sabay-sabay. Kinain na ako. Kakayanin ko pa, pero hindi na ito magtatagal. Malapit nang bumigay ang unang node sa itaas na bahagi. Ang ikalawang sentro ng pormasyon.
Tatlong talampakan sa ibaba mo, bahagyang pakanan. Nasa sukdulan na. Kapag lumampas pa ng kalahating pulgada, bibigay na. Sapat na ang tibay ng huling tableta ng pagbabalik ng enerhiya. Gamitin mo na ang tabletang ito. Kapag may nangyari pagkatapos nito, wala na tayong paraan para makabawi. Ano ka ba, lumaban ka? Tatlong hinga na lang, tatlo lang. Ay, ay. Salamat sa pagtanggal ng hawla para sa akin. Nasa rurok ng yugto ng nabubuong kaluluwa. Hindi tayo makakatakas. 60 taon. Gaano pa katagal magagamit ang katawang ito? Kalagitnaan ng yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Malaki na ang tapang mo. Naikulong kayo ng angkan ng handito sa loob ng 60 taon. Lene. Marunong ka ring magsalita, bata. Mahusay mong ginamit ang pagkakakulong. Ginamit ako ni Han Chongwen na parang baterya sa loob ng 60 taon. Binasag mo ang pormasyon para patayin ako. O may iba ka pang pakay? Ako ang babasag sa pormasyon. Dahil makalipas ang 3 araw, ang buong lungsod na ito ay kailangang ilibing kasama mo. Tapat ka nga. Kung ganoon, ano ang balak mong gawin ngayon? Kung nais ng nakatatanda na maghiganti, hindi ako hahadlang. Nasa itaas si Han Chongwen. Nakikipagkasundo ka sa akin. Kaaway mo si Han Chongwen. Kaaway ko rin siya. Umakyat kayo at kunin ang kanyang buhay. Wala tayong pagkakautang sa isa't isa. Yenoy, kawili-wili. 60 taon kang hindi nakapag-unat ng mga buto mo, bata. Ano ang pangalan mo? Lu Xiaoye. Tatatak sa isip ko. Nababaliw ka na ba? Nakikipagkasundo ka sa isang nasa rurok ng yugto ng nabubuong kaluluwa. Kung hindi, ano pa, lumaban ka. Paano kung patayin niya si Han Chongwen at ayaw pa ring umalis? Iyan ang susunod nating problema. Mabuhay muna tayo hanggang ngayong gabi. Ginoong Han, tungkol sa pagbili ng mga espiritual na halamang ito. 30% itong higit sa iniulat na dami. Saan napunta ang sobrang iyon? Binibining Su, may mga bagay kayong hindi nalalaman. May nababawas sa mga espiritual na halaman kapag ipinapasok sa imbakan. Kamahalan. May tao ba riyan? Ginoong Han, kinakabahan ka na ba? Binibining Su, ang palabas ninyo ngayong gabi. Ay. Hindi, impossible. Gumagana pa rin ang pormasyon. Chongwen. 60 taon na, pero ganito ka pa rin tumanda. Tawagin mo akong lolo. Kaya ito pala ang taong nasa ilalim ng lupa. Ipinagsapalaran niyang makubkob ng mga angkan ng Lu at Su upang maagang buhayin ang pormasyong sakripisyong dugo. Pero nakapasok pa rin kayo ng palihim. Ngunit ayos lang. Sapat nang magising siya. Hindi tayo makakatakas. Ang pagharap sa banta ang tanging paraan para hindi tayo tuluyang mamatay. Umalis na tayo. Naghihintay siyang tuluyang gumaling ang kanyang katawan. Pinakamatagal na ang isang insensaryo. Ano ang magagawa natin sa loob ng isang insensaryo? Hindi ba natin siya akitin palabas? Akitin natin siya sa labas ng lungsod. Hindi natin siya matatalo sa tuwirang sagupaan. Hindi rin kakayanin ng pakikipagpalitan ng lakas. Ito na lamang ang natitirang daan. Hihiramin natin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Napipigilan na ang kapangyarihan ng angkan ng Han. Pero iyong nasa ilalim ng lupa, hindi nito mapipigilan. Sa silangan ng lungsod ng Kanglan. Sa abandonadong minahan. Puro lantad na ugat ng metal ang nasa ilalim ng hukay. Bukas sa langit ang bunganga sa itaas. Makalangit na kulob na hanay. Mga metal na konduktor at daluyang gumagabay sa kapangyarihan. Hilahin pababa ang kulob mula sa langit. Piraso lamang ng mapa ang nasa kamay ko.
Hindi sapat ang lakas ng 5 punto. Pero sapat na ang pinahina at binaluktot na kulog para tamaan ang isang Yuanying. Hindi pa lubusang nakabawi si Suning Shuang mula sa 5 bukas na Yuanying. Paano ko ito akitin? May bakas ng pagsubaybay sa katawan ko. Kapag tumakbo ako, hahabulin niya ako. Lahat ng nasa antas ng pagtatatag ng pundasyon pataas. Sumama kayo sa akin sa minahan sa silangan. Lumiko pa kaliwa paglagpas sa ilog. Diretso lang hanggang sa tarangkahan ng lungsod. Naglalaro siya. Ang 5 punto. Silangan, kanluran, timog, hilaga, at gitna. Tumayo ka sa gitna. Ibuhos ang kapangyarihan sa ugat ng minahan sa ilalim ng iyong mga paa. Ikonekta ang 5 daluyang enerhiya. Maliit na kulog lang. Noong tinawid ko ang makalangit na pagsubok. Ito. Ang natira sa loob ng hanay ay ipaubaya sa langit. Ay. Munting palabas lang. Ay. Hindi na masakit. Basta nakatayo pa ako. Walang tigil ang kulog. Patay na. Patay na. Patay na pati ang depensa. Ay. Mabuti ng buhay pa. Isuot mo. Kapareho ng nakapako sa karwaheng pangkargamento ng angkan ng Han. Ang medalyang iyon ay eksaktong kapareho. Zhao Gulu, hindi ko maalala kung ano siya. Pero sinasabi ng katawan ko na mas mapanganib siya kaysa sa bangkay na ito. Isa pang pintuan. Tore ng mga buto. May isang sangkap na buhay na utak ng tao sa reseta. Sa loob ng halos 3 taon, 172 transaksyon ng Shimai-san ang pinangasiwaan ng angkan ng Han. Kabilang sa mga bumibili ang 6 na puwersa mula sa labas ng lungsod. 3 antas ang presyo batay sa kalidad. Ang pinakamataas na antas. 5 espiritual na ugat. Ang namumuno sa angkan ng Zhou. 3 taon na ang nakalipas, nagkaproblema ang espiritual na ugat ng anak niyang babae. Gumastos siya ng malaki para bumili ng isang sisidlan ng gamot na nagkukumpuni ng espiritual na ugat. Hindi ko itatanggi. Ako ang nangasiwa sa Shimai-san. Ako ang naglatag ng hanay ng handog-dugo. Ako rin ang nagpasyang alagaan ang matandang iyon. Ngunit ipinatutupad ko lamang ang utos ng nakatataas. Akala mo kapag nawasak ang angkan ng Han, tapos na ang lahat. Ang lungsod ng Kanglan ay isang piyesa lamang sa laro. May mga puwersang higit na malalaki kaysa sa inaakala mo. At nakamasid sila sa iyo. Nakuha ito mula sa katawan ng masamang tagapagsanay. Sa ilalim ng karwaheng pangkargamento ng angkan ng Han. Kapareho ng medalyang lihim na nakapako roon. Ay! Sinabi ni Ginoong Han na ipinatutupad niya ang utos ng nakatataas. Isasama ko rin sa paglilitis ang sagisag na iniwan ng nakatataas. Hatol. Paglabag sa utos ng tanggapan ng Panginoon ng lungsod. Si Han Wu ay papatayin agad. Ang mga pangunahing kaapu-apuhan ng angkan ng Han ay palalayasin sa lungsod ng Kanglan. At hindi na kailanman makababalik. Ang lahat ng negosyo ng angkan ng Han ay sama-samang pamamahalaan ng alyansa ng 3 angkan. Unang babayaran ang mga biktima ng Shimai-san. Ang angkan ng Han ay dulo lamang ng isang baging. Nakalibing pa rin sa lupa ang ugat nito. Ginoong Lu. Tungkol sa pakikipaghiwalay noon. Hindi na kailangang sabihin pa. Ginawa mo ang pinakamakatwirang pasya noon. Hindi niya ako kinamumuhian. Pero hindi na rin niya ito pinahahalagahan. Tara na. Tayo na. Bakit mo pa yon iniisip? Nalugi man ang kasunduang ito, nalugi na. Matagal nang tapos ang usapan. Maganda ang pananaw mo sa buhay. Nalipol ang angkan ng Han.
Nawalan ng kapangyarihan ang angkan ng Helian. Sila na lamang ang natatanging kinatawan sa lungsod ng Kanglan. Handa silang muling makipag-ayos tungkol sa kabayaran mula sa Yuehua-ji. Hindi sila muling kikilos ng marahas sa maikling panahon. Ang ritual na dugo ng angkan ng Han ay hindi lamang para magpalaki ng masasamang tagapagsanay. May bahagi ng mga sama ng loob na ipinapadala sa ibang lugar. Tour ng Zhaogyu. Malabo lamang ang naaalala ko. Kinokolekta nila ang mga alaala at hinanakit ng mga tao. Napakaraming tao. Para gawing isang susi. Hindi ko na mabilang. Pero hindi maaaring mabuo ang bagay na yon. Kinokolekta nila ang sama ng loob, mga alaala, at mga pagnanais. Tagapagtustos lamang ang angkan ng Han. Nasa mas malayong lugar ang tunay na bumibili. Ginoong Lu, nagwala ang kapangyarihan ng aming dalaga habang nagsasanay siya. Mas malamig pa ang silid na ito kaysa sa bilangguan ng angkan ng Han. Kumatok ka sa pinto. Nagyelo ang pinto. Katawan ng siyam na malalamig na kaluluwa. Nagigising na ang binhi. Isa lamang sa bawat 1,000,000 tao. Kung walang makikialam, hindi lalampas sa 1 buwan. Mababasag ang katawan niya dahil sa sarili niyang espiritual na ugat. Magagamot pa ba ito? May niegudan sa 2 palapag ng 1,000 palapag ng espiritual na plataporma. Maaari nitong gabayan ang binhi upang matapos ang unang yugto ng pagbabago. Pigilan ang pagganti ng espiritual na ugat. Ano ang kailangan para sa palitan? Hindi sapat ang iyong mga puntos ng merito. Malaki pa ang kakulangan. Maliban kung mahanap natin ang susunod na piraso ng bituing J1. Itaas ang aking antas ng otoridad. Kunin na lamang natin ang tableta. Gaano katagal? 1 buwan bago tuluyang magising ang binhi at bumagsak ang espiritual na ugat. Pinakamatagal na. Bigyan mo ako ng 10 araw. Kung hindi makahanap ng ibang paraan sa loob ng 10 araw. Gagamit ako ng tableta na may katangiang araw upang iligtas ang buhay niya. Masisira niyon ang kanyang dantian. May saysay lamang ang paggising. Kung may espesyal na konstitusyon, hindi ito pakikinabangan ng patay. Sistema ng mga bituin sa pag-iwas sa kapalaran. Ang susunod na direksyon ng pakiramdam. May bahagyang pagyanig mga 300 lisilangan. Mahina pero tunay na naroon. Himpilan ng pagpapalitan ng espiritual na mineral ng angkan ng Helian. Sa ilalim ng lugar na iyon ay may sinaunang guho. Ilang taon nang isinara ng angkan ng Helian. Ang opisyal nilang pahayag ay bumagsak ang lupa kaya ipinagbabawal ang pagpasok. Ilang taon nang sarado pero may mga pagyanig pa rin mula sa J1. Ibig sabihin, hindi nila nahukay ang lahat. Kamakailan lamang nalugi ang angkan ng Helian. Mas magiging mahigpit ang mga bantay roon. Balak mong pumasok ng sapilitan. Hindi puwersahang papasukin. Napasakamay na ng alyansa ng 3 pamilya ang mga ari-arian ng angkan ng Han. Dati nang may kalakalan ang angkan ng Helian at angkan ng Han. Maaari ba nating ihatid ang huling kargamento? Halos may tuturing itong kabayaran para sa mga nawalang gamit. Magpanggap tayong tagahatid ng angkan ng Han at ipasok ang karwahe. Yenan, kailangan natin ng pagkakakilanlan. Isang karwaheng pangkargang ayon sa pamantayan ng angkan ng Han. Kailangan din natin ng taong pamilyar sa proseso ng kalakalang panlabas ng angkan ng Han. May alam sa pakikipag-ayos ng mga talaan. Hindi dapat maging kahina-hinala ang mukha ko sa angkan ng Helian. Huwag mo akong tingnan. Sa bawat 3 hakbang ko ngayon, nagyelo at nabibitak ang mga tisa sa ilalim ng paa ko. Maghanap ka ng iba. Mga tuntunin sa pagtatala ng aklat ng talaan ng angkan ng Han. Matapos maihatid ang kargamento. Ang taong makikipag-ugnayan. Hindi ito matututunan ng biglaan. Kaunti lamang ang mga taong kwalipikado sa lungsod ng Kanglan. May naiisip ka na bang tao? Bibigyan kita ng resulta sa loob ng 10 araw. Ginoong Lu. Nagkaproblema ang espiritual na daluyan ni Suning Shuang. Nagising ang katawang yelong kaluluwa ng siyam na kailaliman. Babagsak ang kanyang mga daluyan ng enerhiya sa loob ng 1 buwan. May isang bagay na kailangan upang siya ay mailigtas. Sa lugar ng paghahatid ng espiritual na mineral ng angkan ng Helian. Sa loob ng sinaunang guho sa ilalim ng himpilan. Kailangan ko ng taong magpapanggap na tagapaghahatid ng angkan ng Han. Ipasok ang karwahe sa teritoryo ng angkan ng Helian. Dapat pamilyar ang taong ito sa angkan ng Han.
Ang anyo, mga tuntunin, at mga lihim na hudyat sa paghahatid. Hindi makikilala ng mga tauhan ng Helian ang kanyang mukha. Hindi ko kailanman nakakalimutan ang utang na ito. 3 araw kong inayos ang mga tuntunin sa pagkakakilanlan ng angkan ng Han. Kagabi ko lamang natapos kopyahin ang talaan ng mga lihim na hudyat. Umalis na tayo. Ginoong Lu, hindi nagyayari ang lahat ng ito dahil sa'yo. Alam ko. Pinili mo siya. Alam ba ni Suning Shuang? Ano ang mangyayari? Ha? Walang anuman. Ayos lang. Sa angkan ng Han. Ang huling tala ng alyansa ng 3 angkan. Ang huling 7 biyahe. Huwag mong tingnan. Saang sangay ng angkan ng Han ang plaka sa baywang mo? 7 silid, mga gawaing panlabas. Ang itinalagang tagapaghahatid sa himpilan ng angkan ng Helian ay si Wusan. Mahigit 40 taong gulang. Bahagyang pilay angkan ng binti kapag naglalakad. Wusan ang pagkakakilanlan na gagamitin ko. Ang tagapagtala ng kwenta sa ilalim niya ay si Lin Xiniang. Nakita na ng panig ng Helian si Lin Xiniang. 2 beses na. Ngunit tuwing pumupunta si Lin Xiniang, nakatakip ang kanyang mukha. Mga alituntunin ang tagapagtala ng kwenta ng angkan ng Han. Laging nakatakip ang mukha ng mga babaeng lumalabas para sa opisyal na gawain. Kailangan ko lamang tumugma sa tinig at sa lihim na hudyat. Tugma ang talaan at ang daloy ng transaksyon. Hindi mahalaga ang mukha. Gaano pa kalayo? 2 araw na paglalakbay. Bumalik ka. May mga tauhan pa ang angkan ng Han na buhay at gumagawa ng mga gawain. Ang namatay ay ang pinuno. Kaming mga tagatakbo ng gawain ay nasa pamamahala na ng alyansa ng 3 angkan. Ang huling pangkat ng mga tala. Kapag naihatid na ito, tapos na ang lahat. Nasaan ang tagapagtala ng kwenta? Si Lin Xiniang mula sa 7 silid ng mga gawaing panlabas. Ito na ang huling biyahe. Mga kuya, maaari bang makiraan? Engan. Pumasok kayo. Ibaba ang kargamento sa bodega bilang 3. Hindi masama. Mas mahusay ka pang umarte kaysa sa akin. Sa likod ng pintuang ito ang daan patungo sa minahan. May 2 patong ng kandado. Kaya kong basagin ang panlabas. Mali ang dalas ng panloob na patong. Kaya kong basagin ang espiritual na mga ukit sa panlabas na patong. Ang panloob na patong ay nangangailangan ng natatanging dalas ng espiritual na kapangyarihan ng angkan ng Helian. May katangiang malamig. Ang kapangyarihan ng pormasyong ito ay 1.3 ulit ng karaniwang espiritual na kapangyarihan. Natatandaan ko ang mga parametro. Pero walang sinuman sa atin ang makagagaya nito. Tuwing dapit hapon, papasok siyang mag-isa sa bakal na tarangkahan. Lalabas siya makalipas ang 1 oras. At walang sinumang maaaring sumunod. Ang hepe ng himpilan ay apelyidong Helian. Si Helian Ping, isang sangay ng angkang hindi kabilang sa pangunahing linya. Tuwing dapit hapon, papasok siyang mag-isa sa bakal na tarangkahan. Sinabi niyang nag-inspeksyon siya ng minahan. Lalabas siya pagkaraan ng 1 oras. Ayon sa taong namamahala sa mga talaan. Nang pumasok siya, ayaw niyang may sumunod sa kanya. 2 oras pa bago sumapit ang oras ng Yoshi. Kapag binuksan niya ang pinto, itatala ko ang dalas ng kapangyarihang espiritual. Pagkasara nito, gagamitin ko ang natitirang resonance para pilitin itong buksan. Isusugal ko na ang lahat sa pagkakataong ito. Ililipat ko ang karwahe sa likod ng burol. Kung sakaling may mangyari, iyon ang pinakamalapit na ruta ng paglikas. Tatlong hininga lang nagliwanag ang mga ukit sa panloob na patong bago muling magdilim. Hindi pa lubusang nakakandado ang pinto. Nananatili pa ang natitirang resonance. Sa loob ng 30 hininga, mapipilit ko itong buksan. May 3 zang sa bawat panig. Wala nang ibang nilalang na buhay. Siya lamang. Mas malaki ito ng 1 buong bilog kaysa sa wasak na altar sa gupit ng Luoxing. At buo pa ito, walang anumang pinsala.
Nasa pinakailalim ang gupit ng luoksing, sa ilalim ng altar. Nakadagan ito sa pinakamalalim na suson. Ang kinukuha lamang nila ay dugo ng bituin. Mga namuong kapangyarihang espiritual na kumalat palabas. Binantayan ng angkan ng Helian ang bagay na ito ng napakaraming taon. Napagkamalan nilang ordinaryong mataas na ani ng minahan ang tunay na pinagmumulan ng mineral. Ginagamit ito ng angkan ng Helian upang maging sandigan ng kanilang kapangyarihan laban sa iba't ibang puwersa. Ang ubod nito ay produkto lamang ng dugo ng bituin mula sa pinagmulan ng daigdig. Ang tunay na mahalagang bagay ay nasa ilalim mismo ng kanilang mga paa. Kumilos sila nang walang kaalam-alam sa lahat ng ito. Nagawa ko na ang pakikipag-ugnayan. Ginagabayan ko na itong umangat. Kailangan ito ng oras. Huwag mo akong madaliin. Starburst Array, Passive Sensing Type. Hindi ako maaaring bumitaw. Kapag bumitaw ako ngayon, lulubog muli ang ubod ng bituin. Masasayang ang lahat. Gaano pa katagal? Yenan, hindi bababa sa 30 hininga. 30 hininga. Kasing lapad lamang ng isang tao ang labusan. Kahit 10 tao ang dumating, isa lamang ang maaaring makalusot sa makipot na siwang. Nagsisimula nang gumalaw ang bagay sa ilalim. Parang iping malapit ng matanggal. Ngunit kulang pa ng huling suson. Malapit nang maubos ang kapangyarihang espiritual ko. Sa bawat pagbuga ko ng kapangyarihan, inuubos ko ang sariling lakas. Sino ba siya para manghimasok sa teritoryo ng angkan ng Helian? Kung personal siyang haharap. Isang suntok lang ang sapat. Kapitan ng istasyon. Hindi sinasadyang na-trigger ang pormasyong pansiguridad. Nabangga ng mga taong naglilipat ng kargamento ang mga ukit sa dingding. Kapitan, humina ka muna. Hindi ito pagsalakay. Yeah. Hehe, ohoho. Oho. Yeah. Yeah, nakuha ko na, takbo. Harangan siya. Nasa itaas ang labasan, wala pang 4 na zang ang layo. Sumakay na sa karwahe. Na-unlock na ang pahintulot. Ikalawang palapag ng kabangyaman ng lahat ng kalangitan. Maaari ko nang kunin ang Negudan. May bago pa pala akong kakayahan. Ang tawag dito ay pagbaba ng banal na espiritu. Pagbaba ng banal na espiritu. Umatras na ang mga humahabol. Nakaligtas ako. Ang bahaging may tadyang, bawat paggalaw ay parang kinikiskis. At higit pa roon, lumaki na naman ako. Lumaki na naman ang dakilang immortal na ito. Negudan. Sapat na. Umuwi na tayo. Hindi tama ang init na ito. Mas malala ito kaysa noong nakaraan. Mas malubha ito kaysa noong bago tayo umalis. Kapag ipinagpaliban pa natin, hindi na niya kakayanin. Huwag kang mag-atubili. Dahil sa oras na nasayang sa pag-aalinlangan. Naubos na siya noong mga araw na mag-isa niyang tiniis ang pananalakay ng lamig. Noong mga panahong iyon pa lang, naubos na ang kanyang lakas. Leng-leng. Matigas ang buto niya. Mabuti na lang at hindi ako ang kailangang uminom ng gamot na ito.
Nagbibigay daan ang yelo para sa kanya. Paunang paggising ng katawang ginaw ng siyam na kailaliman. Ang kalidad ng kapangyarihang espiritual ay tumaas ng hindi bababa sa 3 ulit. Halos lahat ng sistemang yelo sa pamilihan. Kaya mo nang magsanay ng isang pambihirang paraan ng paglilinang. Kung makukumpleto mo sa hinaharap ang ikalawang yugto ng paggising, kaya mong pigilan ang pagdaloy ng kapangyarihang espiritual ng isang mandirigmang nasa antas ng ginintuang ubod. Bumalik ka at magpahinga. Tatandaan ko ang kabutihang ipinagkakautang ko sa iyo. Sa direksyon ng angkan ng Su. Paggising ng natatanging pisikal na anyo. Iulat agad ito. Zhenghe, sugo ng inspeksyon ng banal na palasyo ng Hanyu. Ang kakaibang pangyayari sa lungsod kahapon. Personal itong nadama ni Prinsesa Bai. Inutusan niya akong maghatid ng liham ng paanyaya. Upang anyayahan si Binibining Suning Shuang na dumalo. Sa pagsubok ng pamana ng yelong kaluluwa pagkalipas ng 3 buwan. Malaya kang pumunta at umalis. Walang anumang sapilitang kondisyon. Ano ang palagay mo? Masyadong malinis ang mga kondisyon. Napakalinis na mapapaisip ka kung ano ba talaga ang pakay nila. Magbigay ka lamang ng sagot sa loob ng 3 araw. Na-trigger ang kondisyon ng pagbaba ng dakilang espiritu. Umabot sa sukdulan ang pag-alingawngaw ng kamalayan. Ano nga ba ang dapat kong sabihin? Kailangan ng katawang ginaw ng siyam na kailaliman ang isang sukdulang malamig na kapaligiran. At ang angkop na paraan ng paglilinang upang maging matatag ang paglago nito. Wala niyan sa lungsod ng Kanglan. Hindi ko rin maibibigay yun sa'yo. Ang banal na palasyo ng Hanyu ang pinakaangkop na lugar sa ngayon. Kailan ka naging ganito? Kaya mong gumawa ng pinakamakatuwirang pagsusuri para sa iba. Pero inaalis mo ang sarili mo sa usapan. Ang dating ikaw na puro inom ng bulaklak na alak at paglustay ng pilak. Nakikipagsuntukan sa mga tao sa tour ng lasing na diwata. Si Lu Xiaoyan na nasa ilalim ng mesa. Patay na. Si Tuan-Tuan ang gumawa ng dahon ng Frost Star. Nang durugin ito, nadama ni Tuan-Tuan ang kinaroroonan mo kahit gaano pa kalayo. Ang sungay ng usa ko ang nagsisilbing tor ng senyas. Ang saklaw nito ay medyo malayo kahit sa teorya. Basta huwag kang mahiya. Kung mabasag, idi mabasag. Pagbalik ko, hindi ka dapat mas mahina sa akin. Bakit hindi mo siya sinundan? Ano ang susundan ko? Babalik din naman siya. Engan. Ang mga pangkat ng mga ngalakal ng angkan ng Ming ay nasa 7 lungsod ng hilagang lupain. Ang pagharap sa kautusang ito ay katumbas ng pagharap sa tagapangasiwa ng angkan ng Ming. Kung kailangan niyo, huwag na kayong mahiya. Wala siyang magiging problema. Dadaan sa lungsod ng Kanglan sa susunod na buwan ang pangkat ng inspeksyon ng sekta ng Espada ng Taixuan. Ang bitak sa kalawakan na dulot ng bakas ng masamang enerhiya sa angkan ng Han. Napansin na ito ng bulwagan ng pagtatakda ng hangganan. Pupunta sila upang siyasatin ang pinagmulan ng pagyanig ng hangganan. Ikaw lamang ang taong pumasok sa guho at nakalabas ng buhay. Hahanapin ka nila. May pagyanig ng hangganan sa direksyong iyon. Mas malakas ito kaysa sa 2 nauna. Kung makalalapit tayo sa nasasakupan ng sekta ng Espada ng Taixuan, ang ikatlong bahagi ng sistemang bituin, matutukoy ko ang eksaktong kinaroroonan nito. Natapos na ang usapin sa lungsod ng Kanglan. Nabuwag na ang alyansa ng Han at Lin kaya pansamantalang ligtas ang lahat. Ngunit ang tour ng Zhaogu, sinaunang landas ng Jinyuan, at libong palapag ng espiritual na plataporma. Bawat pangalan ay tumuturo sa mas malalim na lugar. Jinyuan, huwag kang pumunta sa Jinyuan. Mababasag ito. Talagang mababasag.